Eto na naman tayo guys, kasi may bagong OLA na sabing nagpapahiram daw ng up to 80,000 pesos at long term at mababa yung interest. At sabi pa niya ay apply ka raw, during working hours para faster processing. Anyway, so sa channel na to guys, I always do my best na bigyan ko kayo ng tamang pasilip sa mga iba't ibang mga online loan platforms para meron kayong heads up. Iba na kasi yung may tamang expectations, ano? Shoutout nga pala sa'yo, Jason De Leon, na Ate Red, may bagong OLA para review ng Kita Cash. Kaya yun, sinubukan ko rin si Kita Cash, guys. Yung mga nalaman ko about this loan app, nako, kailangan yung panoorin yung video na to, guys, para may alam na kayo before nyo makita yung mga ads ng loan app na to. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito online loan platforms po yung pinag-uusapan natin because it's a big responsibility na umutang. And that responsibility is what you call interest. In today's video, hindi po siya sponsored dahil sinubukan ko to kasi may nag-request na silipin ko tong si Kita Cash na bagong loan app daw. O, tingnan natin. Makikita natin to kung legit ba to. Anyways, nung sinilip ko siya kasi yung loan app na to ay nasa Google Play Store po, yung kaagad na nag-catch ng attention ko ay si CMS, Pot of Gold. Oy, ba't napaka-familiar? Kasi ito rin yung company behind Peso Is. Yung vinlog ko last time, yung ganitong loan app na nag-offer na kunyari pa installment. Siya yan. In-approve ako guys, kaagad kong natanggap. Pero medyo nadismaya ako sa in-offer niya sa akin. Kaya hindi na ako umulit pa guys. Yung si Peso Is na to, pinadelete ko yung account ko. Okay, ito po yung itsura nung nagpa-delete ako. So sabi ko hindi na ako uulit dito dahil may kaltas siya. So ngayon guys, itong si Peso Is ay nawawala na. So don't even think na hanapin nyo pa yung Peso Is na yan para utangan. Unless makita nyo at least now you know na nang-a-approve siya kahit na hindi ka magpadala sa kanya ng payslip, baka hindi nyo na mahanap. Dahil ngayon, itong si Pot of Gold, meron ng bago, and that is Kita Cash. Okay, sinabi ko na nada-download siya sa Google Play Store, no? Kaya yung loan app na to ay dito ko sinubukan sa aking mahiwagang. Mahiwagang always ako na-approve. Hindi, kasi approval is always based on your financial or your credit history and the things that you submit to the loan apps and kung anong meron yung cellphone nyo. Kasi yung mga loan apps na to, sinisilip po nila yung mga activities natin sa ating cellphone kaya dapat tayo nag-iingat sa kung anong mga loan app yung na-download natin. Muna yung nag-try para sa inyo. So yun nga yung pangalan na si Kita Cash na download po sa Google Play Store. Dito ko pa siya sinubukan sa aking Samsung na makikita nyo rin po sa Shopee. Kasi wala akong OLA links dito guys. Kaya kung may magko-comment dyan na pahinging link, wala akong link na mabibigay sa'yo. Mabibigay ko sa'yo is yung product link kung saan mabibili tong cellphone na to in case you guys are interested. Add to cart pa rin naman kayo eh. Kahit hindi nang gagaling sa akin yung add to cart link na yan. Kaya why not mention, di ba? Di ba sinabi niya na apply during business hours para mas mabilis siyang i-process. Kung sakali approve ka, matatanggap mo kaagad. Hindi ko natanggap guys, forever depositing. Ang tagal-tagal. Akala ko ma-approve ako. Kasi di ba nag-try ako kay Peso Is na approve ako, natanggap ko, umutang ako ng 1,000 kay Peso Is tapos natanggap ko 750. Kasi yung dating sa kay Peso Is, di ba, meron siyang pa 2 terms daw siya, pero every term binabayaran mo yung so-called service fee niyang 125 kaya may bawas yung 1,000 na natanggap ko na lang 750 na lang. And nagpa-delete ako kay Peso Is, 'di ba? So download ko tong si Kita Cash. I applied with the same number. And siguro nga nagdi-delete siya na. Hindi na pa to depositing yung sinubukan kong loan sa kanya. Sana, kung ayaw niyo man lang ako i-approve, sana i-reject na niya. Malaking problema yan kung sakaling sisingilin niya ako ng 1,000 pagkatapos wala pala akong natatanggap sa aking GCash. So kung ako sa inyo guys, iwasan niyo yung loan app na to kasi ang labo niya. Ayaw natin ng sakit sa ulo, di ba? Huwag sa mga ganitong mga klaseng loan app. So ito lang, share ko lang naman yung aking na-encounter sa loan app na to guys ha. Pero just so you know, para meron ko yung tamang expectations. Pero kung gusto nyo pa rin magpatuloy, don't say and then warn you, you can download this platform sa Google Play Store. Sige kayo, sige, pagpatuloy nyo yan. Kahit na alam nyo na baka matagalan yung pag-release ng loan or baka hindi matanggap or baka reject. Matagal, hindi siya instant. Hindi siya tulad ni Peso Is dati na instant. Anyway, so pagkatapos nyo kasing i-download yung loan app na ito, magpro-provide po kayo ng phone number. Tapos yung phone number ay magagaling kay EV8ADC
D Corp. Ewan ko kung sino to, ba to? Doon mga galing yung OTP. Pagkatapos, kita nyo, sisilipin nyo yung mga SMS messages, yung image. Siguro na-detect niya na may dati akong natatanggap ng mga messages from Peso Is. Ewan ko na lang talaga, guys. Basta, hindi mo naman ako mabiblame kung praning tayo. Kasi we do these vlogs. We talk about these things dahil, di ba, credit history po natin. Credit worthiness natin yung nakataya dito. Hindi po to pag games lang. Seryoso to. So, yung loan up na to si CMS Pot of Gold pala ay hindi po registered sa SEC. Kaya ngayon, they can just freely come up with apps sa Google Play Store, no? Pero kung nawala yung app, alam na natin kung bakit. I know, some of you would think na huwag nang bayaran kasi hindi naman legit yan. Pero guys, huwag tayong mag-isip ng ganyan. Kasi yung goal natin is dapat responsible borrowers po tayo kasi nagpa-practice tayo na i-handle ng tama yung mga debt natin para later on, kung kailangan natin ng malaking amount, at least magaling na tayo mag-handle. Kaya huwag tayong mag-abuso sa mga ganitong mga maliliit na mga loan apps kasi mas mabuting iwasan sila kaysa naman na paglaruan mo pa yung mga ganitong loan app tapos sasakit lang yung ulo mo or mapipinsa or madidistorbo lang yung mga kapitbahay mo na ginawa mong reference, o, diba? Kaya guys, dapat mag-ingat tayo. Iwasan natin yung mga dito mga klaseng loan app. Wala akong history sa kanya, so siguro nga nagdi-delete to. Hindi po siya ng personal information and don't worry, hindi po siya hihingi ng Facebook, hindi po siya hihingi ng payslip. I guess kung self-employed or unemployed, pwede ka ma-approve sa loan app na to. Pero promise, wag dito. Kasi kahit na good payer ka, dahil hindi naman siya registered, wala kang mapapala dito. Inaplayan ko siya, nagbigay ko ng mga personal information sa kanya, yung IDs na tinatanggap niya, driver license, UMID, passport, PhilHealth, TIN, pwede rin SSS, postal, voters ID. Para sa akin, hindi siya worth it. So, pag picture mo ng ID mo, nakaka-capture niya, lagot kayo, ano na sa kanya yung info nyo. Kaya guys, huwag niyong sayangin yung mga info nyo sa mga ganitong klase mga loan apps. And then I click next. And then I click next. Huwag niyong sayangin yun. And then I click next. Ano ba yan? Pagkatapos nagbigay din ako ng Gcash sa kanya and then I click next. O yun, sabi ko sa inyo, ako na yung ginipig nyo. Ako na yung try para sa inyo. Para later, mag-decide kayo kung talaga bang da-download nyo to o hindi. Tapusin nyo yung video na to, guys. Kaya naghintay ako ng ilang seconds, nagkaroon ako ng offer. Yung offer niya sa akin is 4,000, tulad din sa offer ni Peso is 4,000. At in-exit ko lang, pagbalik ko naging naging 6,000 na. Buti na lang hindi 6,000 yung kinonfirm ko. Kasi guys, masisense mo, magkakaroon ka ng kutob. At least ako, nagkaroon ako ng kutob na babawas to. May kaltas to. Tulad sa nangyari sa akin nung sinubukan ko si Peso Is. 1,000. 2 periods daw. Pero 7 days, so 15 days, bayad ka na. 600 yung babayaran mo. Pero take note na meron siyang fee na 125. So multiply that, so that's 250. Kaya nung sinubukan ko si Peso Is, yung natanggap ko 750 na lang. Pero yung binayaran ko 1,200. So hindi po maganda yung ganitong klase mga loan up kasi may kaltas na siya. Ano pa siya, may patong pa siya. Hindi po siya auto-disburse. Like, kung hindi mo kinlik yung click to get cash, walang mangyayari. Kasi pagkatapos mo i-click yung click to get cash na yan, kailangan mo pa mag-selfie. So, hindi po siya auto-disburse, hindi po siya auto-approve. Kailangan mo talagang i-confirm. Kaya dapat yung pag-isipan kung iti-take nyo yung loan o hindi. And I'm already giving you a heads up. Okay? So, kung ginaw nyo pa rin, ako, bahala kayo dyan. Kasi I didn't warn you. Pagkatapos kong mag-selfie, ganun, selfie ako ng ganyan, guys. Walang nangyari. Hanggang ngayon, depositing pa rin siya. At sana i-reject niya. Because meron akong history kay Peso Is. Meron akong record sa kanya. So, I doubt kung talagang nagdi-delete yung ganito mga klaseng loan app. That is why, guys, dapat nag-iingat po tayo. Huwag po tayo sa mga online loan platforms na hindi po SEC registered kasi hindi natin alam kung paano nila hinahandle yung ating mga personal information, di ba? Mayado ako sa kanya, guys. So, kung ako sa inyo, huwag nyo nang ipagpatuloy. So, I hope you learned something from this video and I will see you on my next vlog.